Wakapapong, kamusta? Well, since super interesting itong topic natin ngayon dahil patungkol sa bilyong piso na pamana na ibinigay niya sa kanyang hindi naman pamilya, ay mayroon muna akong isang katanungan sa inyo, ha? Well, sabihin na natin na nagtatrabaho ka sa isang kumpanya, tapos isang araw kinausap ka noong pinaka-owner o yung pinaka-boss noong kumpanya at sinabi niya na ang malaking net worth o yung kanyang yaman sa iyo ibibigay o sa iyo ipapamana at hindi sa kanyang pamilya. So ano ang gagawin mo? Tatanggapin mo ba yung inaalok niya sa iyo? O hindi mo tatanggapin dahil alam mong maraming tao sa pamilya noong boss mo ang maghahabol sa iyo upang bawiin yung yaman na ibinigay sa iyo? Well, okay lang ba na i-comment mo muna ang iyong sagot sa baba? Well, actually yung tanong ko kasi sa inyo kanina halos ganito nga mismo ang nangyayari sa totoong buhay ng isang dating hardinero ni Mr. Nicolas Fuesh. Well, kung wala ka namang idea sa kung sino nga ba itong si Mr. Nicolas, ay actually siya lang naman ang isa sa mga owners at tagapagmana ng Hermes. Yes mga kapapong, yung brand nga ng bag tulad ng kay Jinky na milyones ang halaga kada isa. Anyway, sa madaling kwento, itong si Mr. Nicolas kasi ang sa ngayon may hawak o owner ng 5% ng Hermes Company. So kung ang kumpanya ngayon ng Hermes ay may value ngayon ng halos 220 billion US dollars, so ibig sabihin ay halos 11 billion US dollars naman ang kay Mr. Nicolas dito. Well, i-correct nyo na lang ang math ko, ha? Pero dyan kasi sa 11 billion US dollars na net worth ni Mr. Nicolas ay actually bigla namang inilabas sa balita ngayon na halos kalahati niyan ibibigay o ipapamana niya sa dati niyang workers sa bahay na isang dating hardinero. Napaniguradong ang nasa isipan nyo ngayon bakit nga ba sa hardinero pa? Well, actually ganito kasi ang kwento dyan. Ito kasing si Mr. Nicolas ay walang asawa at mga anak. Yes mga kapapong, single nga itong si Mr. Nicolas. At syempre hindi ko na inalam sa kung bakit nga ba na nagdesisyon siyang maging single na lamang sa kabila ng yaman meron siya. Pero dahil kasi sa dekadang problema niya sa kanyang mga pamilya o doon sa kanyang mga kamag-anak regarding nga sa kanilang kumpanyang Hermes, ay dito ay unti-unting nabuo ang kanyang desisyon na ipamana na lang ang approximately kalahati ng total na yaman niya sa kanyang dating hardinero. Which is kung i-convert naman natin yan into pesos o sa pera natin, ay tumataginting yan na halos 300 billion pesos. At please i-correct nyo na lang ako sa conversion na aking ginawa, ha? 300 plus billion pesos na ayon ulit sa balita ngayon ay actually yung palang hardinero na una nang ibinili ni Mr. Nicolas ng bahay sa Morocco at sa Switzerland. At alam niyo ba sa kung magkano ang bili doon sa mga bahay na yun? Na bahay para doon sa hardinero? Well, yan lang naman ay tumataginting na halos 6 million US dollars o mahigit na halos 300 million pesos. Well, ang tindi, diba? 300 million pesos worth ng bahay, which is sa regalo pa sa'yo ng boss mo. Anyway, actually kahit naman dito sa Pilipinas meron ring mga kwentong kasambahay o caregiver na pinamanahan ng amo ng milyones. At natatandaan niyo ba yung Filipina nurse na nabalita noon na pinamanahan ng halos 30 million plus US dollars ng kanyang amo noon? Well, diyan mo talaga malalaman na ang isa sa mga problema pala ng bilyonaryo sa mundo na maliban sa pagpapalago at pag-iisip ng bagong businesses at sa kung papaano malalabanan ang mga kakompetensya nila, ay ang problema rin pala minsan nila walang iba kundi ang mismong pamilya nila. Most especially, ang patungkol sa usaping mana o sa kung sino nga ba ang mga tagapagmana. Na remember mga kapopong, ha? Na kahit nga itong Hollywood star na si Jackie Chan na balita noon na hindi niya ipapamana sa kanyang anak ang daang-daang milyones na dolyares meron siya. Yes mga kapopong, wala nga raw matatanggap ang kanyang anak. Hindi dahil sa hindi niya mahal ang anak niya na ito, kundi upang turuan kasi ni Jackie Chan sa
kung papaano ito dapat magsumikap sa buhay. Natulad na rin itong milyonaryo na ito na instead na ipamana niya ang kanyang yaman sa kanyang mga kamag-anak alam niyo bang hindi niya ginawa ito at instead ay kumuha na lamang ng isang phone book at randomly na pumili ng halos 70 na mga tao na dito naman niya ipinamana ang kanyang mga yaman. Yes mga kapopong, as in ipinamana niya ang kanyang milyones doon sa mga tao na never pa niyang nakilala. Pero ano nga ba ang learning dyan? Well, talagang dito natin malalaman na meron pala talagang mga bilyonaryo sa mundo na ninanais na lamang na ipamana niya ang kanyang yaman sa iba instead na ibigay ito sa kanyang mga kamag-anak. Bakit? Well, malay natin na yung mga kamag-anak pala nila ang sources rin ng stress nitong mga bilyonaryo na ito. Which is ang reality kasi minsan sa kung sino pa yung mga kamag-anak mo sa buhay ay minsan sila pa yung humahatak sa iyo pababa. Well, kayo mga kapapang, ano masasabi nyo sa video na ito? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapapang, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te Amo!